Salamat sa ating Panginoon na ako'y makapahagi ng gawain sa hapon ito. At ako'y nagagalak sa mga awitin na napakinggan. Yun ay nagbibigay ng kalak sa puso ng bawat isa. Napapakinggan natin sa mga awitin. At maraming salamat sa mga kabataan, maraming mga kabataan na nalisa. Nung ako'y tumatag sa Panginoon, sa rin akong kabataan. Ang edad ko noon, 16 years old. Nung ako'y nag-aaral sa Palawan, Malabang Barangay High School pa rin noon. At salamat sa Panginoon na mayroon siyang ginamit na kaluluwa na pahayag ng inyong mga salita sa aming kanyang mga estudyante. Walang bang si Brother Jess, naguluto siya doon sa high school. Pero makikita niyo yun, matatata niya yata sa akin. Salamat na ginamit siya ng Panginoon. Pahayag ng salita ng ating Panginoon. Bagamat minsan hindi namin siya pinapansin, pero patuloy pa rin na kanyang walang tawa na pinapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ako sa school tumanggal noon, kaya talagang matigas din yung aking puso dahil sinasabi ko ako'y mabait. Talaga lang mabait ako kasi wala akong bisyo. Pero salamat pa noon na tumanggap si Sister Jocelyn at si Sister Jocelyn. Dahil mo na tumanggap sa aming pamilya. Hanggang sa pag-isapay ko, nilalabanan si Brother Jeff pag may meeting. Talagang nilalabanan niya. Marami sa mga sinasabi na hindi magaganda. Pero salamat sa Panginoon, nagkaroon ng gawain sa bahay namin. Nagkaroon ng Bible study. Maraming mga araw din na hindi ako nakikinig. Ang salita naman, pag may Bible study, maalis ako. Pero salamat sa Panginoon na ang Diyos talagang pagkikilo sa kanyang mga tupa niya na nalilitaw. At salamat na siya akong nakilala sa aking buhay sa mga anak ko. At hanggang ngayon, 16 years old, may ilang taon na. 46, 45, 44. So, maraming taon na nakakaraan. Pero hindi nakakatawa ang nandito sa Panginoon. At kayo mga kabataan na nandito, tawa yung talento na ibigay ng Diyos sa inyo. Dahil gamitin nyo sa kaluluwa ng Diyos. Yun ay yung ginagawa dahil hinihilig nyo ang Panginoon. Sapagat kapag ang pag-ibig ng siyang nagtutulak sa iyo para maglingkod sa Panginoon, kahit tumipat ang maraming araw, kahit tumipat ang maraming taon, ikaw pa rin magpapatuloy sa iyong paglingkod sa Panginoon. At salamat sa Panginoon na hanggang ngayon ako'y nandito pa rin na naglilingkod sa ating Panginoon. Ako'y nagagalak, ako'y nakatama sa kanyang pamilya. At salamat sa mayroong pamilya ng Diyos, may iglesia ng Diyos. At tayo nakasama sa kanyang pamilya. Kaya tayo magkakapatid sa ating Panginoon. At maligaya na magkasama-sama ang kanyang mga anak sapagkat sabi nga, lupa man ay langit na rin. Kaya yung mga ganitong pagkakasipot para tayo nasa langit. Yung mga awitin natin napapakinggan para kawit ng mga anghel. Kaya yan ay nagbibigay ng galak sa atin. Mula pa kanyang umaga, sa kanyang mga salita, tayo ay pinagpala ng aming Panginoon. At hindi tayo natin kahit kuyat tayo, diba? Mahina yung aking katawan, kaya na talagang masakit ang aking nararamdaman. Pero salamat sa Panginoon, ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas sa kanyang mga anak. Ang kagalakan na gawa ng Espiritu Santo sa puso natin, yun ay nagbibigay ng lakas sa ating katawan.
Kaya salamat sa Panginoon na tayo nandito ngayon. Eh, salamat sa Panginoon na ako'y gagamitin ng Diyos para magbigay ng kanyang mensahe. Amen. Siguro may kita rin itong pag-aaralan natin. May kita. Siguro, 2 oras. Salamat sa Panginoon, salamat sa ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating pagbabasa ng ating teksto. Hinihiling ko na inyong buksan ang inyong mga Biblia sa 2 Peter, chapter 3, verse 17 and 18. Natin, sabi dito, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katsagaan. Dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo. Sumakin niya nawa ang kalalatian ngayon at pagpakailanman siya nawa. Malangin ang namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit din ang dakilang harapan ng Panginoon, humingi ng tulong, at amin pong hinihingi sa inyo ang inyong babae at ang mga mabugay sa aming Panginoon sa aming pag-aaral ng mga salita. Wala po kami magagawa, Panginoon, nasa inyo ang aming lahat, at sa inyo ang aming kapangyarihan, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami sa oras na ito, pagpalangin ang bawat anak mo, bawat isa na nandito. Sa pangalan pa nito, dito po ang aming pamamagitan. Amen. Amen. Ang ating pag-aaralan ay may pamagat na growing in grace. Magsilago sa biyaya. Gaya ng tema natin ngayon sa ating anniversary, grow in love and in the knowledge of truth. Yan ang ating tema ngayon. Kaya pag-aaralan natin ngayon yung paglago sa biyaya. Ang mga tumanggap sa Panginoon sa bingan ng Eden. Amen. Alam niyo, yan ang pinakadakilang bagay na napakahalaga na ating ginawa sa buhay natin. Na ating tinanggap ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Sapagkat nang tanggapin natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, tayo ay iniligtas ng ating Panginoon mula sa kasalanan. At ito naman ang dahilan kung kaya tayo ay idinagdag sa kanyang pamilya. Sapagkat tayo ay ipinanganak ng Espiritu Santo. Dati tayo ay makasalanan, tayo ay patay, pero salamat sa Panginoon ng ating tanggapin ng Diyos bilang ating tagapagligtas. Tayo ay binago ng ating Panginoong Espiritu. Tayo ay kanyang muling ipinanganak. Diba yun ang sabi ni Nicodemo, na maliban ng isang tao ay may panganak na muli, ay hindi niya may makikita ang kaharian ng Diyos. Salamat sa Panginoon na tayo ay pinanganak ng Diyos. Na tayo ay pinanganak na muli. Nagkaroon ulit tayo ng buhay. Sapagkat tayo ay inalis ng Diyos mula sa buhay makasalanan. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng kasalanan, siya ay patay spiritual. Siguro naman, karamihan sa atin na nandito, tayo ay sunod-sunod na sa kalooban ng Panginoon. Tayo namumuhay na hindi na gumagawa ng kasalanan. Kung kaya tayo ay ipinanganak na muli ng ating Panginoon. At ang isang tao, kung siya ay ipinanganak na muli, diba pag yung sangkol, pag ipinanganak yan, siya ay lalago. Diba? Lalago yung bata. Lalaki. Kaya tayo naman ipinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kailangan tayo rin ay lumago. Kailangan meron ding paglago na makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat napakahirap, hindi magandang tingnan na yung isang bata hindi siya lumalaki. Talagang
ang isang dahilan, no, kung bakit hindi lumalaki yung ipinanganak na bata, labas na sanggol. Ang dahilan, kaya hindi siya lalago kasi patay. Nilabas siyang patay. Kaya hindi siya lalago. Ito pa, meron siyang sakit. Meron siyang diferensya. O kaya siya ay abnormal. Hindi gumagana yung kanyang growth hormone. Diba? Meron diferensya yung kanyang pituitary ba yun? Pituitary gland. No? Hindi nag-secrete ang growth hormone yung kanyang pituitary gland. Kaya hindi siya lumalaki. No? So, hindi ka natin, may diferensya. Pero pinasabi rito sa ating nabasa, kailangan ng bawat isa sa atin na magsilago sa biyaya. Kaya isang anak ng Diyos, sa oras na ikaw ay pinanganak ang ating Panginoon Kristo, ikaw ay natisap mula sa kasalanan, kailangan nakikita ang paglago mong spiritual. Dahil kung hindi ka lalago sa iyong buhay spiritual, meron kang diferensya sa iyong buhay spiritual. No, meron diferensya, ay hindi ka lumalago. Kaya kailangan makita yung paglago natin spiritual. So magkatapos na tayo may panganak, kailangan natin lumago. No? Kailangan natin lumago. So mayroong paglago sa buhay spiritual ng bawat isa sa atin. Hindi yung tanggol tayo, tanggol ka na lang hanggang. Hindi pwede yun. No? Hindi ka parang ngayon, nagsusupon, tumatanda ka, lumalaki ka, nagsusupon ka pa rin. Kaya napakapangit na tignan yung gano'n. Di ba? Yung tinatawag na digit ang ulan. May matanda na siya, may dala-dala pang supo na malaki. Nagdododo pa. Kaya napakapangit na tignan yung gano'n. Kaya hindi na tayo gano'n. Mayroong paglaro sa ating buhay spiritual. Ha? Kaya napakaganda yung ating tema ngayon. Ibig lang sabihin yan na ang mga anak ng Diyos, ibig ng Panginoon na tayo'y magsilago sa biyaya. Kailangan nating lumago sa biyaya. Ngayon, lumalago ba tayo spiritual? Meron ba tayong paglago sa biyaya? Ilang taon na tayo na naglilingkod sa Panginoon? Alam niyo, ang panahon lumilipat yan. Hindi bumabalik ang panahon, lumilipat. Ha? Kailangan, habang lumilipat ang panahon, kasabay naman natin lumalago. Kasabay naman natin tayo lumalago sa ating buhay spiritual. Hindi yung lumilipas ang panahon, kung ano yung kalagayan mo ngayon, hanggang sa ikaw yung magdaganon pa rin ang iyong kalagayan sa iyong buhay spiritual. Ayaw ng Panginoon yung ganong kalagayan. Ito yung malalaman ng mga Kristiyano sa atin. Si Apostol Pedro, hindi tumanggap sa Panginoon, siya'y nag-backlight, ba? Pinagkailan niya ang ating Panginoon sa Kristo. Pero nung siya nakapagbalik loob sa Panginoon, nakita natin na siya'y naging mapagtagumpay sa kanyang buhay spiritual. Siya'y lumago sa kanyang pananampalataya. Hanggang sa maabot niya yung talagang nais ng Diyos na maabot ng isang Kristiyano. Ganon din si Apostol Pablo. Makikita natin yung mga halimbawa ng kanilang buhay spiritual na talagang ang buhay spiritual o ang mga Kristiyano kailangan sila'y lumalago. Lumalago tayo. Sa Apostol Pablo, sabi niya, hindi sa ako'y nagkamuna. Sabi niya, kundi ako'y ninanasan niya. Siya nagpapatuloy. Baka sakaling maabot niya yung nais ipaabot ng Diyos sa kanya. Yung maging katanginan ng ating Panginoon sa Kristo, yun ang ibig niya na matamo sa kanyang buhay. Baka magsinupusan ng nakabanal. Nang sabihin mo yun, maraming mga nagtuturo, si Apostol Pablo daw, hindi niya nabot yung lubusang pagpapakabanal kung sabihin niya yun. Pero, ang ibig sabihin ng nun, sa Apostol Pablo, sinupusan ng nakabanal, pero mayroon pa siyang ibig na abutin sa kanyang buhay. So yung nangangahulugan lang na ang buhay spiritual ay kailangan nagpapatuloy, lumalago ang ating buhay spiritual. Kaya ito natin ang ating sarili. Salitin natin ang ating sarili, pero ba tayong paglagong spiritual? Lumalago na tayo ang ating buhay spiritual?
Tingnan natin ang ating sarili. Ilang taon na na naglilingkod sa Panginoon? Alam nyo, ang ating buhay spiritual, sabi nga mayroong dalawang gawain ng biyaya. Yung unang gawain ng biyaya, ito yung pag-aaral ganap at pagbabago ng Espiritu Santo. At yung ikalawang gawain ng biyaya, yun yung lubusang pagpapakabanal. Yung unang gawain ng biyaya, yung tinanggap natin ang ating Panginoon, pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, naranasan natin yung unang gawain ng biyaya, yung pag-aaring ganap at pagbabago ng Espiritu Santo. Tayo ay tinatawag ng Diyos, at tayo ay kanyang ibinilang na kanyang mga anak. So, ilalim tayo ng ating Panginoon, ilalim ganap tayo ng ating Panginoon. Ang hindi lang niya tayo narinig, kundi binago ang ating puso. Binago ang ating buhay. Hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. So sa pag-aaral ganap, hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Kung gumagawa ka ng kasalanan na hindi mo naranasan yung unang gawain ng biyaya. Hindi ka kasama sa pamilya ng ating Panginoon. Ang nakaranas lang yan, yung pagbabago, pag-aaral ganap, yung mga nakatawag sa kanyang mga kasalanan at binago ng Espiritu Santo. Yung mga hindi na gumagawa ng kasalanan. Kaya kung hindi ka na gumagawa ng kasalanan ngayon, natamo mo yung unang gawain ng biyaya. Ikaw ay inaring ganap at binago ng Espiritu Santo. Kaya alam nyo, hindi lang nananatili doon. Hindi lang tayo nananatili sa kalagayan yan. Kailangan natin lumago sa biyaya. Kailangan natin lumago sa ating buhay spiritual. Ayaw ng Diyos na nanatili ka lang sa kalagayan yan. Sa kalagayan yan, nandyan yung tinatawag na ugat ng kasalanan. Yung carnality. Alam niyo yung carnality na yan, yan ang malaking hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya hindi ka makapaglingkod na lubusan sa ating Panginoon. Ang ibig ng Panginoon, hindi lang tayo mapatawad sa mga kasalanan natin, hindi lang maalis yung mga ginagawa natin kasalanan, kundi ang ibig ng Panginoon. Maalis pati yung ugat ng kasalanan na nasa yung puso. Maabot mo yung ikalawang gawain ng biyaya. Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa Jerusalem at doon ay tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. So yung 120 na yan, alagad, nagpunta sila sa Jerusalem. At doon sila ng nakatipon. At yung ipinangako ng Diyos sa kanila, ito na kanilang nakamo sa kanilang buhay. Kaya makikita natin yan ang ibig ng Panginoon din na maranasan natin. Huwag lang tayong manatili sa kalagayan mo. Bilang inaring ganap at binago ng Espiritu Santo. Sapagat kung mananatili ka dyan, hindi yan ang tunay na tagumpay sa iyong buhay. Sapagat kung ganyan ang iyong kalagayan, darating ang araw, yan, magtatawa ka. Unti-unti mawawala yung entusiasmo mo sa paglilingkod sa Panginoon. Mawawala yung galak mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, yung mga iba, nagtatawa na sila sa ilang ginagawa. Yung isa, paminsan-minsan na lang silang dumadalo sa mga pagkakatipon. Yung mga dati nilang ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, pananalangin, pagbubasa ng Biblia, nakakalitaan na nila. Pagpapaluto, kahit pagpapaluto, kuminsan. Hindi na sila nakapagpapaluto. Kasi nawawala na yung entusiasm sa puso nila. Nandun na yung ugat ng kasalanan na pumipigil sa puso ng isang mananampalataya. Kaya ibig ng Panginoon, lumago ka sa spiritual na buhay. Lumago ka sa biyaya. Ibig ng Panginoon, hindi ka lang manatili sa kalagayan mong inaring ganap. At binago ng Espiritu Santo, kaya abutin mo yung ikalawang gawain ng biyaya. At ang dapat natin gawin, talagang dito ka na maglingkod sa Panginoon. Handa mong ibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Yung mga kabataan na nakikita ko ngayon, talaga bagang handa mong ibigay ang buhay ninyo sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. Kinalagapan niyo yung buhay ninyo na maglingkod sa Diyos. Kailangan ibigay natin lubusan ang ating buhay sa Kanya. Yan Diyos, ibinigay niya ang Kanyang buhay. Dahil sa atin, yung pinakamahalagang bagay, ibigay ng Panginoon. Kaya kailangan tayo rin, ibigay din natin ang buong buhay natin sa Diyos.
I-consecrate natin ang buong buhay natin sa Kanya. Walang ibang bagay na dapat gawin ng mga anak ng Diyos kundi talaga ang ating buhay ay ibigay natin lupusan sa Kanya. Yan ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung meron ka pang mga ibang iniisip, meron ka pang ibang mga pangarap na higit sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo talaga maibibigay ang buong buhay mo sa Panginoon. Hindi mo may consecrate ang buhay mo sa Kanya. Kaya, ang Panginoon na natin paglikuran sa buhay natin. At ang damo ngayong ibigay ang iyong buong buhay sa Panginoon. Ang lakas mo, ang talino mo, ang lahat-lahat ang nasa atin, ibig natin ibigay sa ating Panginoon. Ino-consecrate natin sa Kanya. Pag yun ang laman ng puso natin, yun ang ilamas natin, ang Diyos, lilinitin niya ang ating mga puso kung magkita ng Espiritu. Dadalisayin ang puso natin. At pag nabot natin yung ikalawang gawain ng biyaya, yan ang langit ng Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya nawa, maranasan natin mo. At sa oras na naranasan natin yung ikalawang gawain ng biyaya, pag tayo makikita natin yung paglago natin sa ating buhay spiritual, ay mayroong mga ebidensya na tayo ay lumalago sa biyaya o tayo lumalago sa ating buhay spiritual. Mayroong mga ebidensya, mayroong mga nakikita. Ano yung mga ebidensya na ito? Na nakikita sa buhay natin na tayo lumalago sa biyaya. Unang pag ito, lumalago yung ating pag-ibig. Lumalago yung pag-ibig natin. Ano yung pag-ibig na yan? Ito yung tinatawag na agape love. Sa mga makasalanan, wala ito. No? Pag ikaw ay makasalanan, wala sa iyo yung agape love. Ang nasa iyo yung eros o saka yung phileo. Yung makalaman na pag-ibig at saka yung pag-ibig ng, halimbawa, pag-ibig ng magulang sa kanyang anak. Pag-ibig ng mga bayani sa kanilang bayan, kaya dati lang mamatay. Yun ay phileo. Pero yung eros, wala sa kanila. Ang eros ay, yung agape, wala sa kanila. Yung agape love, ito ay nasa mga anak ng Diyos. Nasa mga Kristiyano. Sa mga sinabi nga sa Roma 5:5, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. So meron ng pag-ibig, doon tayo magkakaroon ng agape love sa oras na naranasan natin, yung tayo ay maligtas mula sa kasalanan. Meron ng pag-ibig sa puso natin. So yung pag-ibig na yan, nandyan sa puso mo. Nandito. Pero kailangan na ilalago. Lalago ang pag-ibig na yan. Sapagat ang pag-ibig ay napapasakdal. Diba? Napapasakdal ang pag-ibig sa puso natin. Eh, mababasa natin, ang sakdal ng pag-ibig ay nagpapalayas ng tao. Ibig sabihin ng pag-ibig yan ay napapasakdal. Yan ay lumalago. Kaya kailangan ang pag-ibig na yan hindi lang naibuhos sa puso natin. Nandito lang. Paano lalago yan? Kailangan i-practice natin. Sanayin natin yung pag-ibig na yan. Gawin natin sa aming buhay. Paano natin magagawa ang pag-ibig na yan? Una, ibigin natin ang Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili. Totoo bang iniibig mo ang Panginoon? Tinanong ng Panginoon yan kay Pedro, di ba? Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Eh kung sa atin naman ngayon, tatanungin ng Diyos yan. Iniibig ba natin ang Panginoon? Ano may sasagot natin? Ang sagot ni Pedro, Panginoon, iniibig kita. Pero 3 beses na tinanong ng Panginoon si Pedro. At si Pedro, totoo naman yung sinabi na Apostol Pedro, na iniibig niya ang Panginoon. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, pagkatapos na tumilaok ang 3 beses, ang manok, ipagkakaila mo ako. So, ibig sabihin, totoo na iniibig ng Panginoon, ni Pedro ang ating Panginoon. Pero ang pag-ibig na yan, hindi pa napapasakdan. Kaya ibig ng Panginoon, yung pag-ibig na nasa puso natin, yan ay mapasakdan. Yan ay lalago sa buhay natin. Kaya yun ba nalalama natin sa buhay natin? Na lumalago yung pag-ibig na nandito sa puso natin? Iniibig mo ba ang Panginoon ang higit sa lahat?
Eh, kuminsan, yung panahon mo na lang, hindi mo may pagkaroon sa Panginoon. Diba? Yung maglingkod ka sa Panginoon, hindi mo may pagkaroon sa Kanya. Kahit kuminsan, may mga pagkakataon na maaari kang gamitin ng Diyos, hindi ka makagawa sa gawain ng Panginoon. Yung mga tungkulin mo bilang sa Kristiyano, hindi mo magawa sa iyong buhay. Lumiliban ka sa mga pagkakasipon. Sa mga pagpapatotoo, hindi ka nagpapatotoo. Kailan ka nagpapatotoo sa Panginoon? Dahil yung tinatanong yun sa mga taga-balong kailan kayo huling nagpapatotoo sa Panginoon? Kailan kayo huling dumalangin sa Diyos? Baka nakalimutan mo na yung pananalangin mo. Baka nakalimutan mo na yung mga pagbibigay mo ng pasalamat sa Diyos at pagpapatotoo mo sa Panginoon. Minsan, meron tayong mga pagkukulang sa Panginoon. No? Pero kulang natin ang mga pagkukulang na yan. Ang ating pag-ibig sa Panginoon, higit. No? Ibigin natin ang higit sa lahat ang ating Panginoon. Handa natin ibigay ang ating buhay sa Kanya na maglingkod sa ating Panginoon. Ito pa mga kapatid, kung iniibig natin ang Panginoon, sinusunod natin ang Kanyang mga utos, di ba? Dapat sundin ang mga utos ng Panginoon. Lahat ng pinag-uutos ng Diyos, susundin natin. Kahit yung mga maliit na bagay, susundin mo yan. Kaya mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, sila yung nakunurin sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung hinihingi mo ang Panginoon, susundin mo lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Hindi matigasan yung ulo, hindi matigasan yung puso, kundi mayroon kang pusong masunurin sa lahat ng ibig ng Panginoon. Kaya mga Kristiyano, masunurin sila. No? Kaya, pag ikaw ay masunurin, lalago ka sa biyaya. Lalago yung pag-ibig na nasa yung puso. Ha? Pero tayo napakinggan kanina, na kung ang na tayo makikilala ng sanlibutan, na tayo ay mga anak ng Diyos, kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Diba? Doon sa John 3:14, meron sinabi dito. Sabi sa John 3:14, at kung paano, John 3:14 ba yun? 3:14. Ano ba tayo? Ba? Mali yung ako siya mo. 13:34. Ayan, 13:34. Sabi dito, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Mga ibigan tayo sa isa't isa. Yan ang pagkakilala na tayo mga alagad ng ating Panginoon, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Kaya kailangan ipakita mo yung pag-ibig mo sa iyong kapatid. Ipakita mo yung pag-ibig mo sa iyong kapatid sa pananampalataya o sa lahat. Iniibig mo ba yung kapatid mo sa pananampalataya? Alam sa isang kongregasyon, napakaganda yung mga kasama sa kongregasyon na yan, sila nag-iibigan sa isa't isa. Pero ang mga nandiyan nagkakagatan, nagsisiraan, saan makikita yung pag-iibigan sa isa't isa? Ano makikita ng mga tao na nasa paligid natin? Yung mga nandiyan, hindi naman nakikita yung pag-iibigan nila sa isa't isa. Paano tayo makakahigaya? Paano nang masasabi na tayo yung mga anak ng Diyos? Diba? Nakakapang. Parang sampal sa mukha ng ating Panginoon. Kaya nawa, ang bawat isa sa atin na magkakapatid, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Makita yung pag-ibigan ng bawat isa sa atin. Oo, kung ito may dumarating ng mga problema, pero mga dumarating na hindi pagkakaunawaan sa ating kalagitnaan, pero kung ang pag-ibig na yan na nasa puso natin ay siyang namumuna sa bawat isa sa atin,
lahat ng mga pagkukulang, lahat ng mga kamalian na yan na nangyayari sa ating kalagitnaan, lahat yan ay matatakpan ng pag-ibig. Kaya kung mayroong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, mayroong mga problema na dumarating sa buhay natin, diyan ngayon makikita kung ang pag-ibig mo'y lumalabog. Ba? O. Pag ginawa ka ng masama ng iyong kapatid, pag ginawa ng masama ng iyong kapatid, doon ngayon makikita kung ang pag-ibig na nasa puso mo'y lumalabog. Pero ginawa ka ng masama, gumanti ka naman ng masama, nasaan ang iyong pag-ibig? Wala. Pero kung ginawan ka ng masama, inibig mo pa rin yung kapatid na yan, inunawa mo pa rin yung kapatid na yan, nandoon yung paglago ng pag-ibig na nasa iyong puso. Kaya kung ang bawat isa ay nag-iibigan, ang bawat isa sa atin nag-iibigan, lahat ng mga kamalian na yan, lahat ng mga pagkakamali na yan, lahat ay matatakpan ng pag-ibig. Kaya makikita yung magandang ugnayan ng bawat magkakapatid. Na kahit mayroong mga problema, mayroong mga pagkakaunawaan, dahil ang bawat sa iyong pag-ibig sa isa't isa, nagiging maayos pa rin yung samahan ng bawat isa. Kaya makikita natin kailan, lumalan po yung pag-ibig na yan sa puso natin. Ang ibig ng Diablo, magkawatak-watak ang bawat isa. Pero napaganda yung kanta na napakinggan natin kanina, ang pag-ibig ang siyang susi ng lahat. Para tayo magkabuklod-buklod, para tayo magkaisa, mawala sa ating kalagitnaan yung pagkakawatak-watak. Kailangan mayroong pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yan ang nakikita sa kalagitnaan ng kanyang mga anak. Kaya ibig ng Panginoon lumago yung pag-ibig niya sa buhay natin, sa puso natin. Kaya mga kapatid, nawa yung pag-ibig na yan ay patuloy na lumago sa puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga ito sa 1 Thessalonians 3:12. At kayo'y palaguin at pagkagalangin ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo, upang pagtibayin niya ang inyong mga puso na wala naiimbinta sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoon Jesus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. So kung nag-iindigan ng bawat sa atin, alam makikita mga kapatid, yung magandang, yung harmonious relationship. Yung magandang samahan ng magkakapatid. At pag na nakita, walang makikitang kapintasan sa kanyang pamilya. Sa pambahayan ng ating Panginoon. Kaya nawa yun ang ating sanahin. Makikitigan tayo sa isa't isa. Alam yung pag-ibig sabi niya, kung iniibig mo yung kapatid mo, gaya ng ating Panginoon, dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin, handa niyang ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya kung iniibig mo rin ang iyong kapatid, handa mo rin ibigay ang iyong sarili para sa iyong kapatid. Yan ang tunay na pag-ibig. Yan ang sakdal na pag-ibig. Handa kang magsakripisyo alang-alang sa iyong kapatid. Kaya pag ikaw ang ginawa ng masama at may pag-ibig sa iyong puso, handa mo siyang unawain. Diba? Handa mo siyang unawain. Kahit gawan ka ng masama. Kahit anong sinasabi niya, pero nandun pa rin yung pag-ibig mo sa kanya. At dahil sa pag-ibig na yan, pati siya, may ilaw mo sa Panginoon. Siya rin ay magiging malapit sa Panginoon. Pero kung ikaw na mayroong pag-ibig, hindi mo ginagawa yan, hindi mo sinasanay sa iyong buhay, hindi maganda yung inyong relasyon sa isa't isa. Kaya nawa, sanayin natin yan, lumago tayo sa pag-ibig. Upang makita ng sanlibutan ito na mayroon siyang mga anak, mayroon siyang mga tunay na anak na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nawa, makita yung pag-ibigan sa bawat isa sa atin. Makita yung pag-ibig ng bawat isa. Mga kaibigan tayo, lumago yung pag-ibig sa puso ng bawat isa sa atin. Kung meron pang mga hindi pagkakaunawaan, meron hindi pagkakaintindihan, ang pag-ibig pa rin ang nangungunan sa puso natin.
Para maging maganda ng samahan ng bawat isang pamilya tayo. Diba? Magkakapatid tayo sa Panginoon. Ay kasama sa pamilya ng Diyos, tapos yung mga anak nyo, makikita, hindi sila nagkakagulo, hindi sila nagkakaintindihan, nagkakawatak-watak. Hindi magandang gano'n. Diba? Kailangan manguna yung pag-ibig sa kalagitnaan ng bawat isa sa atin. Hindi lang makita sa kanyang mga anak. Napakalandang tinitignan yung isang pamilya na yung mga anak nag-iibigan sila sa isang isa. Diba? Napakalandang tignan. Masayang tignan. Pero kung sila nagkakagulo, nagkakawaway, ay hindi magandang tignan. Hindi nakikita yung pag-iibigan sa isang isa. Kaya napakaganda yung mga pinagkakaroon. Kailangan lumago tayo sa pag-ibig. At makikita natin yung paglago ng pag-ibig na nasa puso natin pag may mga dumarating na mga pagsulok sa buhay natin, pero nandun pa rin yung pag-ibig na yan. Nakikita mo yung paglago sa iyong buhay. Kaya kailangan ng pag-ibig na yan ay mapakasal. At yun ay mapapakasal kung maabot natin yung ikalawang gawain ng biyaya. Kung tayo lubusang mapabanal. Pero kung may carnality ka, yan yung galit, nandyan yung pag-iganti sa iyong puso. Hindi ka handang magpatawad sa iyong kapatid. Nagkapanin ka ng galit sa iyong kapatid. Kaya sa mga konting bagay lang, yan. Nagkapanin ka ng galit, ng tampo sa iyong kapatid. Pero mga kapatid, kung may pag-ibig sa puso natin, yun ang namumuna sa buhay natin. Nagiging maganda yung samahan sa bawat isa. At ito ka na dapat lumago sa atin. Yan, yung nakikita natin, kaalaman. Kailangan lumago yung kaalaman sa bawat isa sa atin. Alam niyo ang pinagmumulan ng kaalaman, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Siya yung pinagmumulan ng kaalaman. Sabi nga rin sa Colossus chapter 2. Verse 1. Sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipili dahil sa inyo at na nasa laudisa sa lahat ng nasa na hindi nakikita ng kamuo sa laman upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalapit sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwatayan ng pagkakaunawa upang makilala niya ang duwagan ng Diyos sa mga bagay ni Kristo. So tingnan nyo, ang pinagmumula ng karunungan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung pagkaunawa, siyang pinanggagalingan ang ating Panginoon. Siyang source ng knowledge, ng kaalaman. Kaya kung tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, tayo ay mayroong karunungan na nagmumula sa Panginoon. Diba? Tayo marunong. Kaya kailangan ang karunungan na yan ay lalago. Lalago yan. Paano lalago ang kaalaman na yan na nasa atin? Kailangan natin ang pag-aaral, di ba? Kaya nang sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, kailangan siyang study the Word of God. Kailangan yung pag-aralan ng salita ng Diyos. Kasi maging tubo sa Panginoon. Diba? Kaya kailangan natin yung pag-aaral. Kaya minsan, salamat sa Panginoon na mayroong mga pag-aaral na ginaganap sa palike tuwing bakasyon, di ba? Meron mga nag-aaral ng mga kabataan galing dito sa Manila at sa ito pang mga lugar. Alam niyo maganda yan, kahit taon-taon ginagawa natin yan. So, yung karunungan nating naalaman na yan, salita ng ating Panginoon, yan ang magiging sandata natin para hindi tayo maligaw ng sinuman. Diba? Kaya napakagaling mo, kahit taon-taon nag-aaral mo ng buka na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya kung mayroon kang pagkakataon, kung mayroon pag-aaral ng salita ng Diyos, meron tayong seminar, mag-aaral tayo. Napakaganda yung laging nadadagdagan yung ating kaalaman sa salita ng ating Panginoon. May mga iba dito, ilang taon na silang nag-aaral, paulit-ulit. Pag mula nang tumanggap ako sa Panginoon, yan. Taon-taon niya, nag-aaral kami. Nag-aaral kami sa seminaryo. Dati, isang buwan, nag-aaral kami.
Isang kami nag-aaral. Ngayon, ilang araw na yan, 5 days. Pero noon, isang buwan. No? Pero sa aming pag-aaral, pag-libo ng gabi. Yan ang ginagawa ng pastor sa amin. Kaya tignan nyo, nung dumating yung mga laking problema, meron mga problema na dumating, dahil sa kaalaman na yan, dahil sa karunungan na yan, nakita natin yung kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam natin yung turo, alam natin yung doktrina ng ating Panginoon. Kaya dumating yung malaking problema na yan, hindi nagtagupan. Kasi karamihan sa mga ministro ng ating Panginoon, sila'y nag-aral. Alam nila yung doktrina ng ating Panginoon. Kaya tingnan nyo, kahit dumating yung mga gawing problema, nanatili pa rin ang gawain ng Panginoon. Pero paano kung hindi ka nag-aaral? Hindi mo alam yung katotohanan. Dumating yung mga mandalayan na yun. Ay, madali kang mahihina. Kaya tingnan nyo, yung mga nadaya, yun yata yung mga hindi nag-aaral, pang may seminar eh. Yun yata yung mga hindi nag-aaral. Ayaw rin ang dumato sa seminar, pag may seminar sa paligid. Nagmamata sila, mahulong na kami, alam na namin yan. Kaya tingnan nyo, napakadali na nadaya. Pero yung mga talagang nag-aaral na salita ng Diyos, alam nila yung katotohanan, alam nila kung anong kalooban ng Panginoon, alam nila ang doktrina ng Diyos, sila yung nanatili sa ating Panginoon. Pinaglaban nila yung katotohanan na yan. Kaya kailangan kayo mga kabataan, lumago kayo sa kaalaman. Mag-aral kayo. Magbasa ka ng Biblia, basahin ng Biblia sa mga Sunday school natin, makinig kayo mabuti. Sa mga talakayin, makiisa. Sa mga tataganda, yung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag Sunday school, makikita mo ang ginagawa ng iba. Nag-uusap. Nakapinto yung kanyang cellphone, nag-text. Kung ano nang ginagawa niya, hindi siya nakikinig, hindi siya nakikisama. Alam niyo, pag may dalawang pag-aaral, makikama tayo. Amen. Kasi malaking ganyan, tulong sa ating buhay spiritual. Kaya madagdagan yung ating kaalaman. Ang salita ng Panginoon. Maganda nga yung mga pinag-aaralan natin sa Sunday school, di ba? Nakakatulong yun sa buhay spiritual natin. Kaya mag-aaral tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo yung pag-aaral, continuous process yan. Amen. Hindi umihinto yan. Amen. Yung mga sa panliputan nga, nag-aaral siya ng elementary. Pagkatapos ng elementary, high school. Tapos college. Pagkatapos ng college, tumawa siya ng masteral niya. Tumawa siya ng doctorate. Marami pa. Aral ng aral. Baka ng baka. Lahat pa ng ito, baka lang niya. Hindi tumitigil yung pag-aaral nila. Dalang sana tayo rin. Mag-aaral tayo sa pagkakaroon ng Diyos. Huwag tayo titigil. Pero mag-iingat naman tayo, baka yung nababasa mo iba na. Kaya kung mayroong mga nabasa na ang bago, tanongin sa mga ministro ng ating Panginoon. Kung tama yun. Diba kayo, binisigay na puliyen sa inyo, binasa yun. Baka bago yate ko, pinaniwalaan mo na. Panganib yan, mapanganib. Kailangan tanongin natin sa mga ministro ng ating Panginoon. Tanongin nyo sa pastor ninyo. Pero lagi tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero napakahalaga nito, hindi lang maging knowledge, hindi lang maging theory. Kailangan i-apply natin sa buhay natin yung ating napag-aaralan. Amen. Kasi kung theory lang yan, kaalaman lang yan, hindi mo karanasan, maaaring mawala rin sa iyo. Maaaring ito ay mabaya, maaaring ito ay babalik sa lahat ng kalagayan. Kaya kailangan ang mga kaalaman natin na papag-aaralan, kailangan niyan ay ating apply sa buhay natin. Yun ay kahanapan natin. Sapagat kung kahanapan mo ang kaalaman na nasa iyo, hindi ka maliligaw ng sinuman. Amen. Hindi ka magkakaroon ng pagdadalawang isip. Sasabihin mo, ito ba yung katotohanan? Nag-iisip ko ba ng gano'n? Yung pananampalataya ba ito, yun ang katotohanan? Meron pa ba kayo iniisip na gano'n? Na meron pang masigit na katotohanan? Hindi na. Ito na yung katotohanan. Anong katunayan na ito'y totoo? Ito ang katotohanan yung tinanggap natin sa Panginoon. Anong dahilan? Anong katunayan na ito'y totoo? Ang pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Naranasan natin yung pagbabago ng Panginoon. Yung ating pinag-aaralan,
Yun ay karanasan natin sa buhay natin. Kaya masasabi natin na ito ang katotohanan. Wala nang iba pang mas totoo. No? Nakakalungkot kayo. Maraming maraming mga ginagamit ng diablo. Dalangin natin mga kapatid na nasa Aurora. Pinapasok sila ng mga maling katuruan doon, mga pan. Dalangin natin sila. Pero kung sila ay talagang alam nila ang doktrina ng Panginoon, mananatili sila. Lalo-lalo na yung karanasan nila sa Panginoon. So mga kapatid, kailangan natin lumago sa kaalaman. Eh mag-aaral tayo. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos, lalo na yung mga bagong tanda. Kung wala kang Biblia, bumili ka ng Biblia mo. Mas maganda kung bibili ka. Kasi pag bibilin mo, pinaghirapan mo yan, mamahalin mo. Yung wala na kasulatan. Pero maganda rin kung may pagbibigay, di ba? Para hindi ka nagagasto. Kaya kailangan may Biblia ka. Pag yung mga bagong tanda, may mga lumaki dito kanina. Basahin ninyo ang salita ng Panginoon. Pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos. Araw-araw, pag may mga pagkakasipon, kung meron kayong pagkakataon, umatin kayo. Makisama kayo sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos para kayo lalago sa kaalaman. At pag kayo lalago sa kaalaman, lalago rin kayo sa biyaya. Lalo na kung ito yung susundin sa iyong buhay. Kaya ito maraming sa hapong ito mga kapatid, yan ang mga katunayan na tayo lumalago. Lumalago yung pag-ibig sa puso natin. Tayo rin ay lumalago sa kaalaman. Pero may higit tayo lumago sa ating pananampalataya. No? Lumago tayo sa ating pananampalataya. Ano minsan, may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. May mga pagsubok na dumarating. Pero yung mga pagsubok na yan, na dumarating sa buhay natin, mga kahirapan, yan naman ang makakatulong sa atin upang ang ating pananampalataya sa Panginoon ay lalo lumago. Para tayo lalago. Matetest yung ating pananampalataya eh. Kung may mga pagsubok sa buhay natin. Kung tayo ay mananatiling tapat sa ating Panginoon. May mga pagsubok sa buhay natin. Tingnan ninyo si Abraham. May mga pagsubok na dumating sa buhay niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Canaan. Alam niyo yung pananampalataya ng Abraham? Yung pupuntahan niya, langit. Magandang lugar. Positibo yung isip niya. Kaya doon nag-test yung pananampalataya natin. Kung may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, doon natin makikita kung gaano katapat yung ating pananampalataya. Kaya sabi ni Pedro, ang pagsubok ay higit pa kaysa sa ginto. So ituring natin mas higit na mahalaga ang pagsubok sa buhay natin. Kasi daw tayo lalo natapalapit sa Panginoon. Lalo tayong lumalago sa ating pananampalataya dahil sa mga pagsubok na yan na dumarating sa buhay natin. Dumating na naman yung pagsubok sa kanya. Nagkaroon sa anak, si Isaac, di ba? Isang anak niya, na lalaki, ay Sarah. So, may isang anak niya na lalaki, mahal na mahal niya, ay nasasaktan. Lalo anak niya sa pagkatanda, at kanyang pagiging matanda, di ba? Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, ihandog mo yung anak mo na si Abraham, na si Isaac, ihandog mo. Alam niyo, nakaisip na naman yan. Kung mamamatay mo yung kanyang anak, muli siyang bubuhayin ng ating Panginoon. Yan ang pananampalataya. Lumalagong pananampalataya. Napakaganda. Tapos, ihandog ng Panginoon. Naisip ko nga umaga pa lang. Siguro, di pa sumisikat yung araw. Gising na siya. Gising na. Nagising siya. Ito pag nagising ka, nakatulog ka. Di pwedeng nagising ka, hindi ka nakatulog. Pwede bang nagising na hindi natulog? Ibig sabihin, si Abraham nakatulog. Kahit sabihin ng Panginoon sa kanya na ihandog mo yung anak mo kinabukasan. Mahal niya yung anak niya, nakatulog pa rin, mahimbing pa rin yung tulog niya. Kasi meron siya pananampalataya sa Panginoon. Kailangan rin din tayo, pag isulabot tayo sa pananampalataya. Hindi mo mayroong pagtulog sa buhay natin. Hindi ka na magpapatuloy sa pagalingkod mo sa Panginoon. Nagtatawa ka na. Hindi gano'n.
Kailangan ang mga pagsubok na yan ang maging tungtungan bago natin para tayo lumago sa ating pananampalataya. Amen. Lalo tayo pagtiwala sa Kanya. May pa, konting pagsubok na parang pitik lang ng diablo, na nanglulupay-pay na. Hindi tayo gano'n! No? Kaya sabi nga po sa Pablo, makipaglaban kayong sikap. Makipaglaban tayo ng buong sikap. Gaya ng isang kawal ni Kristo. Kailangan maging matatag tayo. Kaya kung may mga pagsubok sa buhay natin, doon naman tayo lalong lumalago sa ating pananampalataya. Nakikita natin na tayo lalong lumalapit sa Panginoon. Ay napakahalaga yung mga pagsubok na yan sa buhay natin. Sa mga doon natin nakikita kung gaano tayo tatatag sa ating pananampalataya. Alam niyo, Panginoon, alam niya kung anong kalagayan ng ating pananampalataya. No? Alam niya. Alam niya kung anong kalagayan mo. Alam niya kung mapagtatagumpayan mo yung pagsubok na yan sa buhay mo. Pero bakit patuloy pa rin binibigay ng Diyos yan? Kasi mga pagsubok na yan ang nakakatulong sa atin. Kung para makita natin kung gaano tayo tatatag sa ating pananampalataya. Kaya nawa, sa umaga ito, sa hapon ito, lumagulit tayo sa ating pananampalataya. Lalo natin pagtiwalaan ng mga pangako ng ating Panginoon. Marami siyang mga pangako sa buhay natin. Mga bagay na material, marami siyang pangako sa atin. Lalo-lalo na sa mga bagay na spiritual, may pangako ang Diyos sa atin. Yun ay patuloy natin sampalatayanan. Sa mga ng Diyos, yung kanyang mga pangako, yan ay kanyang tutuparin. Tutuparin ng Diyos yan. Patuloy natin sampalatayanan ng Panginoon. Ang buhay Kristiyano, kaya sabi niya, ang mga anak ng Diyos, sila ay namumuhay sa pananampalataya. Diba? Namumuhay tayo sa pananampalataya. Hindi tayo namumuhay sa paningin. Kung ano yung nakikita mo, yun lang ang ginagawa mo. Kundi, ang ating pamumuhay, tayo namumuhay sa pananampalataya. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga pangako ng Diyos, yun ay sinatampalatayanan natin. Kaya sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga kahirapan, ang ating pinagtitiwalaan, walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoon ang siyang pinagtitiwalaan natin sa buhay natin. Kaya kung tayo lumalago sa biyaya, kung tayo lumalago sa pag-ibig, tayo lumalago sa kaalaman, at tayo lumalago sa ating pananampalataya, magiging matagumpay ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Pero kung hindi ka lumalago, magiging bastos ka. Magkakasakit ka. O kaya meron kang karamdaman. Darating ang araw, magpapaslay ka. Kaya kailangan natin lumago sa biyaya mga yun ang laging yun ang ating pagkasahin sa buhay natin. Na lagi tayong lumago sa ating buhay. Huwag tayong manatili sa kalagayan natin. Kundi nakikita natin yung patuloy na paglago natin. Hanggang sa, sabi nga ni Pastor, hanggang sa lagi ito, lalago tayo doon ng kaalaman naniniwala ba kayo doon? Kasi meron pa tayong mga hindi alam dito. Pagdating natin sa langit, marami tayong mga tatanong dito. Hindi lumalago tayo sa kaalaman. Diba? Kaya mga kapatid sa umaga ito, sa hapon ito, ibig ng Panginoon ng bawat atin ay patuloy na lumalago sa ating pananampalataya. Lumago tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag kung hindi ka nalago, walang mangyayari sa iyong buhay. Kaya nawa, naging hamon sa atin itong pag-aralan natin. Hindi naman siguro 2 oras. Wala naman siguro 2 oras. Sabi pa na 2 oras. Ngayon tayong lahat ay tumayo na.